Good day mga kadengalista! Kamusta? Saan ang ruta mo ngayon? For today's video, bago ako tumalon sa Pets and Animal Market ng Bukawi, Bulacan, gusto ko lang ipaalam sa inyo na meron tayong bagong bubuksan na Pets and Animal Market sa Antipolo, Rizal. Yes, tama ang dinig mo, Antipolo, Rizal, na si Sir Jonel Dario. Siya po ang mismo ang nag-approach sa atin para mapakita ko sa inyo ang lugar kung saan magtatayo ng pet market para sa mga sellers natin na malapit sa lugar tulad ng Cainta, Binangonan, Teresa Rizal, Makati, Ortigas, Marikina at sa mga kalapit pang lugar dito sa Antipolo. Para sa inyo po ito at para dun sa mga sellers at buyers na hindi nakakapunta sa Bukawi at sa Grotto at sa iba pang pet market ng Norte. Meron na tayo dito sa South. Para sa inyo tong video na ito mga kadengalista. Para sa inyong lahat, mga breeders, mga sellers, mga buyers, nandito na po sa South ang malapit na lugar ng pet market para sa inyo. Sa mga magpupunta po, pwede nyong isearch sa Google Map or sa Waze, 55 Manuel L. Quezon, Extension Barangay Dalig, Metro Rizal Wet and Dry Market. Or, pwede rin po kayo mag-Waze ng Transfiguration of Christ Church. Beside po yan ng Havilla Subdivision. Left side po, going Angono. Ang way, papunta po dito. Malapit lang po ito from Shopwise kung galing naman kayong Tikling. Kakanan po kayo sa stoplight, dire-diretso lang at madadaanan nyo ang All Home sa kanan, diretso pa po kayo at makikita nyo na to sa bandang kaliwa yung Metro Wet and Dry Market. Take note lang po mga kadengalista, para hindi kayo malito, dalawa po ang Wet and Dry Market sa Antipolo. Yung luma po ay doon sa Sumulong Highway, tapat ng Robinson, at ito pong aming ipinopromote ay bagong open po last May 2023 lang. O yan lang mga katengalista, panoorin na natin ang video na ginawa ko para sa inyo. Alright, diretso pa tayo ng kaunti. Nag-Google Map na ako kasi ang sabi sa akin ni sir is malapit lang to sa Shopwise. And diretso pa pala sa Wet and Dry Market. Wet and Dry Market ng Rizal, Antipolo. And ang ayon sa atin dito sa ating Waze ay 5 minutes. 5 minutes pa. 2.1 kilometers yung layo niya. Galing ng Shopwise dito sa Antipolo. Diretso pa tayo. Shoutout nga pala kay Kuya James, kay paring James na nagbigay sa atin itong cellphone holder. Ayan, napalagyan ko na siya ng cellphone holder bracket na stainless. Salamat. Napakalaking tulong pala talaga ng may cellphone holder. So madadaanan niyo yung Vista Mall Antipolo. Malapit na tayo. RS Manuel Building. Ito na yung Christ. Ito na yung Transfiguration of Christ. Ayun na sa kabila. Ito na yung Metro Rizal Wet and Dry Market eh. Ito po, nasa loob na tayo ng Wet and Dry Market. Sinamahan ako ni Sir Jonel Dario para ipakita yung likod. Itong likod mga kadengalista ng Wet and Dry Market ay optional to if ever na maraming mga sellers talaga na makikipag-cooperate sa atin sa mga susunod pa na araw na pet market ay baka i-offer na nila itong likod. Pakita ko po sa inyo itong likuran. Ito, kasama ko si Kuya Jonel. Jonel po. Kuya Jonel, bali siya yung nag-message sa atin para ilapit itong wet and dry market na pwedeng nating maging pet market. Ito, para dun sa mga sellers natin ng pets and animals. Ito yung lugar. Napakalaki nito. Pero kung Kuya Jonel, if ever ba na pumayag yung admin, ilang square meter ang pwede natin gamitin? Ang sabi ko ay kung ilan ang kaya nilang i-provide. Sabi nila kahit mga 300 to 500 square meters pwede natin. 300 to 500, malaki na yun. Kung dulo, kung kalahati nito pwede. Oo. Napakalaki.
Yung side. Opo. Yung side. Pwede rito, pwede dun sa harapan. Pero as of now siguro, harapan muna ang i-offer sa natin. Oo, para Pagka dumami, pag nakilala, yung likod na. Yung likodan. Ang laki nito. Yung nasa likodan kami ng wet and dry market. Yung pinakalikod nito ay bilihan ng mga karne, isda, yung mga pang-ulam. Tapos bali may mga section din. Merong mga dry, yung mga damit, meron niya sa unahan. Tapos may para silang canteen or fast food sa harapan. Tapos itong gilid, pwede rin daw dito maglagay ng mga pets. Depende yan. Sana lahat ng mga sellers na malapit lang sa lugar na to, sa Antipolo, ay suportahan natin sila dito sa kanilang market. Ito yung front, mga kadenggalista. Bali, meron ditong food court, mga kainan, at bilihan ng mga pagkain sa harapan. At dito naman, ito ang harapan mismo ng wet and dry market. Yung mga nakikita nyo nakapark ng sasakyan, yan yung ibibigay muna sa atin ng admin para magamit sa pet market. Etong harapan na ito, mga kadenggalista, napakalaki niyan para sa pet market natin. At kung maraming makikipag-cooperate, baka yung likod or kasama yung likod na maibigay para sa atin. Dry run tayo. October 18, 2023, Wednesday po yan. Asahan ko kayo, mga kadenggalista. Sir Junel, maraming salamat. Opo. Salamat po, salamat. Alright, ito yung bagong gagawin nating pet market sa Antipolo. Sana suportahan tayo ng mga sellers. Ayan, ang ganda ng pwesto. Itong pwesto na to maganda, di ba? Yan, bagong pet market yan. Alright, all goods in the hoods. Sana suportahan nyo sa mga sellers, sa mga nanonood po dito sa video ni Kuya Odeng. Kung balak nyo magbenta ng aso, hayop na meron kayo, pusa, manok, kambing, kalabaw, baka. May padala sa atin si Sir Junel na pizza. Alright, salamat Sir Junel. May pizza tayong uwi. De, itong pizza na to, pag may nadaanan ako dito mga beggar, bibigay natin. Kasi blessing to na binigay sa akin, isi-share ko din, di ba? Ang ganda manakbo ng motor ko. Ay, salamat pala doon sa tropa ni Kuya Jason Pacboy, si Twin. Maraming salamat pala dito sa clutch lining na binigay mo. Kumapit na siya ng maganda. Napakalayo pa ng biyahe ko. Kung iuuwi ko tong pizza na to, malamang pagdating ko sa bahay ay lasang usok na. Kaya ang gagawin natin ay pag may nakita akong mga bata dyan na street children, ibibigay natin sa kanila. Siyempre matutuwa yung mga yun, di ba? Siyempre kukuha ko kahit isa lang. Gusto ko rin kumain ng pizza eh. Malayo pa ang travel time ko. Mga nasa tawag dito. Ito, may nakita akong bata dito. Parada tayo dyan. Kain tayong pizza. Wait lang. Ayun yung mga bata. Dito. Tawagin natin. Saan sila? Dito tayo sa sulok para hindi gaano kita. Halika. Marami kayo? Halika, kain tayong pizza, may dala ko. Tawagin mo sila. Dito tayo sa dulo, dito tayo ha. At syempre, nakikain na rin ang inyong Kuya O dahil napakalayo pa ng biyahe ko. Maraming salamat muli, Sir Junel, sa pizza na pinabaon mo sa amin, sa akin, at para sa mga batang ito.
magandang umaga sa inyo mga kadengalista. At syempre, mega love shoutout muna tayo sa Joberman Kennel. Sir Joel Valderrama, maraming salamat dito sa t-shirt na binigay mo sa akin. And kay Kuya Noel, ay meron ka din na ganito na binigay ni Sir Joel with Joberman Kennel logo. Yan. Okay, mega love shoutout sa inyo. And simulan na natin. Ayan o, simulan muli natin ang pet market dito sa Bukawi, Bulacan. At bago dyan mga kadengalista, meron tayong mag-o-open na bagong pet market sa Antipolo. Ngayon darating na Wednesday, October 18 yan. Sana kita-kita tayo doon sa Wet and Dry Market. Ayun po yung bagong wet market na nasa Antipolo, Rizal. So lahat ng breeders, lahat ng mga sellers, sa mga gustong magbenta ng aso, pusa, manok, at kung ano-ano pa na pwede nyong ibenta doon sa market, welcome po kayo sa October 18, dyan po sa Antipolo, Rizal. Malapit lang po yan sa mga sa mga taga-south. Yan, kita-kita po tayo dyan. Ito mga kadengalista, kay Kuya Jerome tayo. Kay Jerome, magandang umaga. Okay lang kasama ka sa video? Yes, okay. Ito. Ano pong dala natin kay Jerome? Exotic American Bully po tsaka Shih Tzu. Exotic American Bully. Yes. Ito mga exotic bully. And meron siyang Shih Tzu. Ayan. Okay. Kuya, magkano po ba ang presyo natin ng Shih Tzu? Shih Tzu siguro 9,000. Tapos bet card lang ang kasama nito. Oo. Pwede ko ba mahawakan yan? Sige po. Ito yung Shih Tzu niya. I-groom mo na lang yung mukha niyan. Tapos ayan ang itsura. Anong kulay po yan? Brown white lang to eh. Brown white na may mask siya na itim. Tapos female. Ilang buwan? 5 months. Yes. Ang price po niya is 9,000. And yung nasa taas po na ito, Female din. female din to. Magkapatid. Ito talagang hindi mo ginupitan yung kanyang mukha. Itong dito. Oo. Kakauwi lang kasi sa Bulacan yan. Ito normally ang iksi ng uso, no? Oo. Talagang flat sila. Flat nose siya, no? Snub nose. Tapos ang ganda ng build ng katawan, bilog ang ulo nito. Pag nagupitan nyo na yung mga kadengalista, lalabas na yung itsura niya. Tsaka bata pa kasi. 5 months din to? 5 months. 5 months female. Oh, ganda, di ba? May mga pangalan ba yan? Oh, ito si Diamond. Si Diamond to. Ito. Ayan si Cookie. Pangalan niya? Cookie. Si Cookie. Para siyang Kasi, no? nakita mo rin may block sa dila. Oo nga, no? Kasi yung lolo't lola na nila, sila, made in Spain eh. Okay. Ito mga island born. Tapos yung mga parents nito at saka ay mga lolo't lola na is from Spain. Alright. And next natin itong mga exotic bully mo. Yes. Anong pangalan yan? Ito male, ito si Chucky. Chucky? Alright. Male yan. Tsaka ito si Millie, female. Female. Magkano ang benta mo dyan? Ito 45 kahit hanggang 40 ako dyan. Tapos ang ano ba details niya? Ito siya, kingpin line. Kingping line. Ikaw ba yung nagdala ng marami dati rito? Na kingping line? Ito pala yun. Oo. Bali mga kit ko na sila eh. Ang laki ng mukha nito. Ito yung dam. Wala nang space sa bahay. Opo. Ito yung bloodline. Ito nga yun. Na-vlog natin to dati. Yes. Ganda, di ba? Ito ba yung mother? Mother. Ito yung father na yun, Yes, no? Ito yung first generation tsaka second. Gaganda, no? Alright. Hanggang 45,000 ka dito. With papers to, di ba? Yes po. Anong papers? ICBR. ICBR. Etong isa naman? Ito 60 female yan. Ang maganda rito sa female ko, nag-first hit na siya ng 10 months. So hintayin mo na lang mag-second hit, pwede mo na siya yan. Basal pa to, no? Hindi pa siya na... Hindi pa. Oo, hindi pa na-stud to. Hindi pa. Tingnan natin. First pick ko kasi yan eh. Kaya sa nguso pa lang, 1.5. Kaya masasabi mo ng mukha pa lang exotic na. Ang ganda. Tapos pagka na-aircraft nyo na itong mga kadengalista, oh. Wapo, di ba, no? 60,000. Yes po. Anong kulay ito? Ano yan? Lilac. Lilac, no? Lilac tapos may white sa may white sa dibdib. Yes. Ganda ng pagkaka-pattern ng white niya, no? Yun. Alright. And wala na kayong gagawin dito kundi normally ang mga babae naman na bullies ay hindi na pinapa-aircraft eh kasi yung mga male, yan yung mga sinasali nila minsan sa mga contest, sa mga show. Tapos pang tindig na rin, pang walk na rin sa bahay pagka naka-aircraft. Ayun, yes. Kuya Jerome. Yes. Ano pong contact number natin? 09278-935-049. At ang location nyo po? Malolos, Bulacan. Malolos, Bulacan. Kuya Jerome, sa darating na Wednesday pala,
meron tayong mag-o-open na bagong pet market sa Antipolo. If ever na available kayo ng Wednesday morning, lahat ng mga breeders na nag-message sa akin na pupunta doon, baka isa ka sa gustong magpunta. Okay po, try ko po. Ayan. Ako, maraming salamat Kuya Jom. More sales and God bless. At syempre, eto. Kabayan! Eto. Kay Kuya Gilbert tayo. Kuya Gilbert, magandang umaga. Eto kay Kuya Gilbert naman, meron siyang dalang 3 bully. Anong category naman tong bully mo? Itong maliit, pwedeng exo packet. Ito, exotic, yung black. Yung maliit, exo packet. Tapos yung malaki, exotic. Alright. Ang mga gender nito, puro female. Tignan nyo mga kadengalista yung aso ni Kuya Gilbert. Ito, yung malaki, yung maliit. Hindi ito magkakapatid, no? Oo. Ang benta natin, Yung black, 10 na lang kayo, Odeng. 10,000 na lang yung black. And yung maliit, Dalawa, 12. 12. Mga anak na kasi isa ko eh. Mga anak na naman. May mga anak ka na naman no? May bago ka naman palabas. Kasi mababa, pang gastos. O yun, Kuya Gilbert. At gusto mo bang mag-shoutout? Okay na. Salamat. More sales sa'yo and God bless. Ayan, mga kadengalista, ito yung mga unang pets na pinakita natin sa dulo to. Dito yung parking slot sa dulo. Kung pupunta nga kayo dito, lagi kong ina-advise sa inyo na agahan ninyo if ever na gusto nyo pumunta rito ng maaga. Kasi walang parking slot dito pag dumating na kayo ng alanganing oras. At magpapark kayo nyan, pagka dumating kayo ng mga alas 7, alas 8, maghahanap na kayo ng parking yan sa labas mismo ng pet market. And yun nga, dun sa ilalim ng tulay, pwede kayo mag-park. Depende yan ha, mga kadengalista, kasi napupuno lahat ng parking slots. Kaya siyempre sabi nga nila, kung lagi kang maaga, lagi kang may makukuhang magandang pwesto. Ayan, ito yung parking slot. May mga lumabas na, kaya lang nag-uulan, maputik. Ayan, maputik. At siyempre ang tagabantay natin, ang pangalan mo Kuya? Pepe. Si Kuya Pepe, siya yung tagabantay dito lagi. Hindi na ako nakakapag-park dito kasi nga dumadating ako alas 6, wala na akong slots. Ayan, Kuya, shoutout sa mga chicks natin. Alright, eto. And meron din dito sa kay Tropa. Ito, mamaya kakain tayo dito. May mga paninda siya rito. Ayan, Tropa, good morning. Good morning. Ayan, meron siyang mga kikiam. Tapos yung mga fishball. Ito yung mga kwek-kwek. Saka meron siyang 1 day old. May hotdog din. Alright, syempre ang mga gustong-gusto ng mga buyers dito, itong kanyang timplang suka na maraming sahog to. May mga toge. Ayan, halo-halo. Napakasarap niyan. Tapos may pineapple pa. Siyempre mga buyers natin maganda. Hi, good morning po. Yeah, alright, dito tayo. Lipat tayo dito mga kadengalista. Medyo maputik. Ito, tawid tayo. Kuya, good morning. Ito, Kuya, binibenta mo ba yan? Yeah. Anong pangalan mo Kuya? Ano yung mga anak niya, Alex? Ito, for sale. For sale, babae. Labrador Choco to Ano, dumadaan, malaki yan. Ito, female, tapos na sold na yung Yung mga anak niya. Mga anak niya. Binentahan lang ng wholesale. Magkano mo binibenta to? Ito 8,000. Negotiable pa naman siya. Ilang taon na to? 6 years. 6 years Ay, na? 6 years. Hindi. 2000 na rin, 2019 eh. 2019, 20. 23, 4 years na to na Labrador Choco. Pure yan niya. Ito, walang papel. May papel siya, With naka-red mark papers din. pa to, 8,000 lang, tama? Oh. Red marking yan niya. Oh. May lalaki rin na ito, hindi ko lang sila pinagsama eh. Uy, bibenta Kasi ni-istad na ni-istad eh. May lalaki pa siya. Kuya, ano bang contact number natin? Ayun, ang contact number ko 0905-270-9462 Alexander. Kuya Alexander, ang location ni Kuya Alexander? Bagong Silang, Caloocan. Bagong Silang sa North Caloocan. North Caloocan. Okay, Kuya, maraming salamat. Thank you. Thank you. Ito, talon pa tayo sa kabila. Marami pa dito mga seller. Ay Kuya, good morning. Magandang umaga. Dito muna ako sa dulo. Tropa, magandang umaga sir. Kamusta? Ano pangalan mo ulit? Christian. Si Christian. Oo. Si Christian kasi bihira natin ito makita sa market eh. Ayan. Meron siyang dalang to. Vision Presay. Babae. Alam niyo ba mga kadengalista, ang Vision Presay ay hypoallergenic ang kanilang mga balahibo. Magkano benta natin Kuya Christian? Dito po female 18,000 na lang from 22. 18,000 from 22,000 with papers to, no? PCCI. With PCCI papers pa. Panalo mga kadengalista. Panalo to.
Sa Tapos kung 18,000. gusto po nila, kapag ka nag-hit na, waiting na lang second hit neto. Oo. Kung gusto nilang i-stud, may mga mail pa ako, libre na lang din, balik nila sa akin. Yun, seryoso yan. Libre stud. Grabe. 18,000 with PCCI papers. Tapos, pagka nag-hit pa to, ay pre-stud pa kayo doon sa mail na alaga ni Kuya Christian. Dengalista, napakamahal ng Vision Presale. Pero dito kay Kuya Christian, 18,000 lang. Female pa, near hit, with PCCI papers. At syempre, libre pa ang stud session nito. Kaya, ano bang contact number natin ulit? Sa Facebook na lang po. Ayun, yun. Sige. Tignan natin yung Facebook account ni Kuya Christian. Page siya na ginawa. Bago to, page mo. Oo. Ito, Dog Barkada. Alright, okay. Yan, kuya, shoutout naman tayo. Ayan, shoutout sa mga adenggalista natin dyan. Good morning. Maraming salamat Kuya Christian. Matanda na sige, Oding, nakakalimutan ko rin mga pangalan nila. Thank you. Eto naman mga adenggalista, syempre. Next tayo sa pinakasikat ngayon sa pet market. Walang iba. Uni si Kuya Alvin. Pwede kayo, Odeng! Ano ba yung pinakasikat? Paano mo malalaman yun? Eto si Kuya Alvin na pinakasikat to dahil napakaganda ng mga pets na binebenta niya dito sa Kuya market. Odeng, pinakasikat kasi usap-usapan. Ay, di ko alam yun ah. Alright. At syempre, kaya ako naman sinabi sikat to si Alvin, kaibigan natin yan. At lahat ng binebenta na itong aso is talagang mga legit and quality. Yan. Alright, kaya Alvin, ano ba yung pangmalakasan natin dyan? Kuya Odeng, meron tayong ilalabas ngayon. Ito. Meron tayong French na walang uso. Eto, Ayan o. French Bulldog na walang nguso. French Bulldog na walang uso. Alright. Napakaganda. Ganda ng kulay. Kuya Odeng, may papel to. Baka naman. With PCCI papers to. PCCI papers to. Registered tayo kahit saan. Kahit sa SSS, sa Pag-ibig, sa PhilHealth, kahit saan. Kuya Odeng. Alright. Lisensya, kaka-register lang natin kahapon. Sa Victoria lang. Eto mga kadenggalista, lapit natin si Kuya Alvin ha. Alam ko marami naghahanap sa inyo ng French Bulldog. At syempre, Alam mo, totoo sa'yo Kuya Odeng, French lover ako eh. French lover ako. nakita nyo naman si Kuya Alvin. Oh. Side. Oh. Walang uso. Natatawa kayo. Yung audience side dito. Hello. Ano. Ang thumbnail. Ang thumbnail. Oh. Ang thumbnail. Alright. Ito, ang maganda to kay Alvin. Mas surprise kayo sa benta niya kung magkano lang yung French Bulldog. Ito Kuya Odeng, maraming nagsasabi na kung naghahanap ka ng quality na aso, kailangan mag-ready ka ng malaking pera. Oo. Hindi ako naniniwala sa ganun Kuya Odeng. Pwede kayong bumili ng aso sa murang halaga, pero quality. Oh. Diba? Ganda ng mukha nito, no? Tayong-tayo ang tenga, maiksi ang uso, maganda ang pagkaka-structure ng katawan nito. Oh. Tingnan niyo naman. Tapos maiksi ang buntot, makinis. Very smooth. Lalo na to, napakaganda, napaka-smooth. Anong kulay nito kay Alvin? Ito fawn, Kuya Odeng. Fawn color. Ito naman, hindi, recognize to pagkadating sa French, brindle to, basta naging two-tone. Brindle. Yeah, Alright. walang blue, walang ganung kulay sa ano. Kahit sa English Bulldog, ganun din, brindle ang tawag nila pag ano. Ito Kuya Odeng, with PCCI papers to, legit registered PCCI. Dahil sa mga bigating breeders din galing to. Katulad ng sa ibang mga community, mga talagang legit na breeder talaga pinanggalingan. Kaya Odeng, nakita mo naman yung kalidad ngayon. With PCCI papers, bibigay ko lang ng 15,000 each. 15,000 each lang daw. 15,000. Pero Kuya Alvin, matanong ko lang, ano ba ang original price ng mga French Bulldog? Meron ka bang idea? Actually, ang original price ng French Bulldog, nagre-range talaga yan ng 35,000 pataas hanggang 70,000, may nag-out pa nga. 60,000, 50,000. Hanggang 100,000, may nakita ko 150,000 meron nga eh. Ngayon, ba't nagtataka sila bakit mura sa akin? Bakit nga ba ang mura mo magbenta ng aso? Nasa Tiangge tayo Kuya Odeng. When sabihin na talagang Tiangge, expect nila na Tiangge price. Tama. Hindi ko mo Tiangge, low quality ang aso sa Tiangge. No. Hindi ganun Kuya Odeng. Kasi mga kadenggalista, i-correct lang natin ha. Yung mga aso dito po sa Tianggean, although may makikita kayo mga crossbreed, may makikita kayo mga Aspin,
Pero marami pong nagdadala rito na mga sellers ay galing pa sa mga breeders talaga yan na hindi natin pwedeng hindi tayo pwedeng mag-drop name kung sino mga legit breeders yan na galing ng Maynila, galing pa ng Batangas, Laguna, malalayong lugar pa, Nueva Ecija. Mga kilalang breeders yan. At alam niyo naman kung sino yung mga breeders na kilala na yan. Ay ibinebenta din nila sa mga sellers natin bilang tulong sa mga sellers natin na ma-promote din yung mga kanilang alagang aso. Tama. Kasi syempre, iba't ibang mga breeders, iba't iba rin naman yung mga opinion natin at pangangailangan. Hindi naman porket mahal yung aso talaga, is yun yung price na gusto nating ibenta. Kaunting kaalaman lang mga kadengalista. Meron lang akong gustong i-share sa inyo. Alam nyo ba, ang aso sa kaliwa ay si Arnie, isang dating show dog ng AKC. At ang nasa kanan naman ay si Flint, pinalaki sa Netherlands ng Hobbox French Bulldog, isang breeder na sumusubok na magtatag ng bago at mas malusog na template para sa French Bulldog. Pareho silang French, parehong pure breed. Ang pagkakaiba ay ang aso sa kaliwa ay pinalaki upang matugunan ang kasalukuyang interpretasyon ng pamantayan ng lahi at ang aso sa kanan ay ang resulta ng pagpili para sa isang mas katamtamang aso ng isang breeder na naniniwala na ang mabuting kalusugan ay mas mahalaga kaysa passion. Next picture natin. This Frenchie was a champion in 1914, Suzette Flavia Savoy. Next picture naman natin, Hubert Roberts, the famous French Bulldog way back in 1925. May napansin ba kayo sa kanila mga kadengalista? I-comment mo naman dyan sa ating comment section. Kuya Odeng, may sabihin pa pala ako. Sa pagbibreed ng aso, hindi lahat lumalabas ay good. Halimbawa, sa breeding ka pa lang, iniisip mo pa lang, expect mo na ganito ang lalabas sa aso mo, na lahat perfect. No, hindi ganun, Kuya Odeng. Parang tao lang yan, Kuya Odeng. Kumbaga, may lalabas at lalabas ng ibang itsura. Tingnan mo na lang itong isa na to. Kapatid niya to. Pero tingnan mo ang looks. Maliit to. Eto, kung ididikit nyo, malaki yung kapatid. Wrinkled face tong isa, itong isa hindi masyado. Pero magkakapatid yan. Di ba? Yan. Eto ang presyo na ito. Same lang yan, Kuya Odeng. 15,000. Kasi run size yan, mas maganda yan. 15,000 din ang benta ni Kuya Alvin. Okay, PCCI registered siya. Okay, after natin dito sa kanyang mga French Bulldog, syempre, French Bulldog ang inuna natin dahil isa ito sa napakamahal sa market. Yes po. Ang isusunod naman natin yung mga Chihuahua. Chihuahua na mga teacup. Ito all male, 3 male to. Mga apple head talaga sila. Mga legit Chihuahua talaga. Alright. Ito Kuya Odeng, common on paper, hindi na pinapapilan ng breeder kasi yung iba talagang hindi na nagpapapil para hindi na gumastos ng malaki or ma-out ng malaki sa market. Ito Kuya Odeng, bibigay ko lang each 7,000. Alright, ito 7,000 each. Next natin Kuya Alvin. Meron tayong mga bagong Belgian Malinois. Yung 8 pieces natin, naubos na natin yun. Marami pa naghahanap sa atin kaya meron tayong bagong dating. Ayan. Magkano benta natin? Meron tayong 4 male saka 1 female na lang. Nakuha na yung isang female doon, ni-reserve na. Bibigay ko na lang to 6,000 each. 6,000 each. Pili na lang kayo dito, mga kadengalista. Gaya nga nasabi kanina ni Win, alam ko nanonood kayo kay Manong Win. Maghanap daw kayo sa market na pinakamura na Belgian at may makikita kayo dito kay Kuya Alvin sa kanyang tent, sa kanyang kubol. 6,000 pesos. Dalawa ang kulay nito, bali tatlo. May black, tapos may sable, tapos merong mahogany, red. Right. And lastly, etong kanyang corgi. Okay, itong corgi niya. Magkano ang benta natin sa corgi? Ayan yung corgi natin, floppy yan, Kuya Odeng, pina-summer cut lang kasi medyo nag-buhol-buhol na yung balahibo niya. Pero babalik yan sa makapal na fur. Bali yung corgi natin? Ayan corgi natin, floppy yan, pina-groom lang ng summer cut kasi medyo nagbuhol-buhol yung fur niya. Pero babalik yan sa dati. Ito Kuya Odeng, alam naman natin ang presyo ng corgi. Nagre-range siya ng 35 pataas or 25, gano'n. Ito, may issue lang to, 1 ball. Pero still, ang 1 ball, di ba? Nakakabuntis pa rin. Nakakabuntis pa rin. Proven yan, Kuya Alvin.
napapatunayan ko yan dahil dun sa aso ni Kuya, ay ni Sir Joel Valderrama ng Doberman Kennel. Si Bison, yung kanyang English Bulldog. One ball ba yun? One ball lang yun, pero nakita nyo, napakaganda ng kanyang English Bulldog. Nagbubuga ng 5 yun. Oo, si Bison. Yung Merl na English Ito Bulldog. Kuya Odeng, PCCI registered din on hand of papers. Male siya, mag-iisang taon. Kung mo one ball siya, syempre reasonable price ang bibigay natin sa kanya. Bigay ko na lang na 18,000. Wow, 18,000. 18, nagulat ka na. Nang dahil lang dun sa one ball, 18,000 lang binibigay ito ni Kuya Alvin. Panglahi sa mga gusto ng corgi, ha. May isa pa tayo. Ayan. Meron tayong ano dyan, tawag dito, exotic bully. Ito. Ito nga, gaya nga ng sabi ko kanina, Kuya Odeng, hindi sa lahat ng pagkakataon kung maganda ang dam and sire ay lalabas, maganda rin ang anak. Tingnan mo na lang to, example na rin din to. Ang magulang nito back to back from China, import. Ang magulang ito, Kuya Odeng. Tingnan mo mabuti. Iyan ang tatay, si King Jagger. Drum ang mukha, no? Tapos ang nanay si Medusa. From China sila parehas. Pero tingnan mo kung ano nilabas. Nagkaroon ng nguso. Pero yung katawan malaki. Kuha. Oo. Pero ito, nguso. May nguso. Kaya lang, ang structure ng katawan niya matigas. Maganda ang pagkakabuild. Bilog na bilog. Tapos full tail. Lilac ang kulay. May medya sa paa. And female. Female ba to? Female. 15 months, nag-hit na siya once. Pagka nag-hit ulit, okay na. Ready to breed na. Alright. Ang presyo natin? Bigay ko to, asking price ko 28, pag-usapan natin. 28,000. Negotiable pa po ito. Okay, Kuya Alvin. Shoutout, may listahan ako dito. Yan o. Dito tayo sa kabila, para kitang-kita ang kita mo. Okay, shoutout nga pala kay Sir Kalayag JS ng Tagagapan Nueva Ecija. Nakakuha kahapon sa akin ng exotic bully. Thank you, sir. Shoutout po. Kay Sir Ferdinand Villasper at Aileen Cañedo Villasper, taga San Juan City, nakakuha ng French sa atin na may nguso. In-emphasize pa ni sir na kay Alvin, available pa yung price po na may nguso. Thank you kay Alvin. Sir. So much. Bonus sa inyo, nag-hit na. Pwede nyo na i-breed yan. Shoutout po sa inyo. Kay Sir Eden Rex Bisnar na taga Pila Laguna, nakakuha ng Belgian Malinois na carbonado natin. Kay Jimmy Santos. Shoutout Sir Jimmy Santos. Hindi yan yung artista. Kapangalan lang. Taga Talaksan San Rafael, nakuha na namin ng Belgian Malinois puppies namin. Ayun, mga breeder. Mga breeder natin dyan, mga solid breeder natin. Shoutout sa inyo. Maraming salamat po at nagtitiwala kayo sa pag-ano sa amin ng aso, pagbibenta ng aso. Alright. Thank you po. Galvin, maraming salamat sa iyo. More sales and God bless. Siyempre, kasama natin si Pacboy, si Kuya JB, si Kuya Alvin at si Kuya RJ. Thank you, Alvin. Alright, muli ako ang inyong Kuya O. At ako ang inyong lingkod, Kuya Bomber Moran. Dito kami sa pet market ng Bukawi, Bulacan.